love story. Dear Papa Dudut, naranasan niyo na bang humiling sa Diyos ng isang bagay na gustong-gusto ninyo, pero hindi pa tamang panahon para ipagkaloob niya? Ako kasi ay oo. Umabot din sa puntong nagmakaawa na ako sa Kanya na ibigay ang bagay na yon at nangako na kapag tinupad niya, ang kahilingan ko ay aalagaan at iingatan ko yon hanggang sa kamatayan ko. Hindi ako tumigil sa pagdarasal ng bagay na gusto ko dahil pag huminto ako, ibig sabihin na hindi na yon mahalaga sa akin. Bago ko ipagpatuloy ang kwento ko ay magpapakilala muna ako. Ako si Maricon, 32 years old at taga Marikina. May asawa ko si Daniel na nagtatrabaho bilang admin assistant sa isang private company sa Ortigas. Ako naman ay nasa bahay lang. Ang pinagkakabalahan ko ay gumawa at magbenta ng mga kakanin tulad ng biko, puto at maha blanca para kahit papaano ay may libangan ako. Bukod doon ay naging fan na rin ako ng programa ninyong Barangay Love Stories, Papa Dudut. Dahil nalilibang ako sa pakikinig ng mga kwento ng mga kabarangay natin. Doon ko na nga naisipang magpadala ng sulat sa inyong email address at umaasa ako na maitampok ninyo ito, Papa Dudut. Magsisimula ang istorya ko noong 2021, buwan ng Marso kung saan ay third wedding anniversary na namin ni Daniel. Pero kahit na ganoon na kami katagal na kasal ay hindi pa rin makabuo. Kaya wala pa rin kaming anak na masasabi naming amin. Meron kasi akong PCOS. At sinabi na sa akin ng OB ko na magiging challenging daw ang pagbubuntis ko. Hindi ko yon pinaniwalaan dahil marami naman akong kaibigan na nag-diagnose ng parehong sakit. Pero may mga anak naman sila. Kaya nga buo ang pag-asa namin ni Daniel na magkaka-baby rin kami, lalo na at pareho namin gusto at hinihiling yon. Negative na naman! Negative na naman! Han? Ano nangyayari, Han? Bakit ka umiiyak? Kasi negative na naman tong pregnancy test ko, Han. Akala ko meron na. Akala ko nakabuo na tayo pero wala pa rin pala. Nakakainis naman. Kumalma ka lang muna. Paano ko hihinahan kung hanggang ngayon di pa rin kita mabigyan ng anak, Daniel? Wala naman kaso sa akin yun eh. Anong walang kaso? So sinasabi mo na ayos lang sa'yo na wala tayong sariling anak? Gusto kong magkaanak tayo. Pero kung hindi pa pinagkakaloob ng Diyos, anong magagawa natin? Kaya kumalma ka na. Kung bakit kasi sa dinami-dami ng mga tao, kasama pa tayo sa mga minamalas na di magkanak. Tapos yung iba dyan na wala namang kakayahang buhayin yung mga anak nila, sila pa yung pinagkakalooban. Ano bang kasalanan natin? Wala tayong kasalanan. Pero di ko rin alam kung bakit hanggang ngayon, wala pa rin tayong baby. Alam ng Diyos na handa na tayo. Na gustong-gusto na natin, Han. Alam niya, pero parang di naman siya nakikinig. Hindi totoo yan. Nakikinig ang Diyos. Kung nakikinig siya, bakit di pa niya tayo binibigyan ng anak? Buti pa yung mga kapatid ko, dala-dalawa, tatlo-tatlo. Yung mga kapatid mo, meron pang ang 5. Tapos tayo kahit isa, wala pa rin. Ang unfair naman.
Basta wag lang tayong tumigil sa pagdarasal na sana magka-baby din tayo, Han. Kulang pa ba yung mga dasal natin? Gusto ba ng Diyos pumunta tayo sa simbahan at manikluhod sa Kanya para lang marinig niya yung mga panalangin natin? Kasi kung oo, sobra naman siya sa atin. Kahit isa lang namang anak, Han. Kahit isa lang. Bakit di pa sa atin mabigay-bigay? Huwag ka nang umiyak, Han. Pati ako naiiyak na rin eh. Natatakot lang kasi ako. Natatakot saan? Na hindi ka mabigyan ng anak. Tapos iwanan mo ako. Saan naman ang galing yan? Sa akin lang. Naisip ko kasi ganun nangyari sa dati kong kaklase nung college eh. Biruin mo. 7 taon na silang magkarelasyon at 4 na taon ng kasal pero wala pa rin silang anak. Ayun. Pinagpalit siya ng mister niya sa iba. At dun pa talaga sa bayarang babae na nabuntis nun. Tapos, may kakilala pa ako na iniwan din ng mister niya kasi di sila nabubuhayan ng baby. Laging nalalaglag dahil di raw makapit. Gustong-gusto na raw magkaanak nung lalaki kaya bumuntis ng iba at iniwan din yung kakilala ko. Hindi naman ako katulad ng mga lalaking yun, no? Kahit na gusto ko nang magkaanak, di ko magagawang iwan ka para lang matupad yung pangarap ko. Gusto ko maging tatay, pero ikaw yung magiging nanay ng baby natin, Han. Baka sinasabi mo lang yan ngayon pero bukas makalawa magbago na isip mo ha. Baka mamaya makakilala ka ng ibang babae na may kakayahang bigyan ka ng anak. Tapos... Kung gagawin ko yun, edi hindi ko na tinupad yung sinumpaan natin sa altar na magsasama sa hirap at ginhawa. Tsaka mahal kita, Han. Ikaw yung pinakasalan ko. Ikaw yung gusto ko maging nanay na magiging anak ko. Ngayon kung wala pa talaga o kung hindi talaga tayo pagkakalooban ng anak, ayos lang basta magkasama tayo. Buo na rin naman yung pamilya natin kahit tayong dalawa lang. Iba pa rin yung may anak, Han. Lalo na yung nanggaling sa atin kasi mas lalong magiging masayang pamilya natin. Kaya nga wag tayong mapagod sa pagdarasal sa Diyos. Magtiwala tayo sa magagawa niya at wag na natin siyang questionin. Kasi naniniwala ako na darating yung panahon na magiging magulang din tayo, Han. Salamat, Han. Di ka talaga pumapalya na pag-aani yung nararamdaman ko. Mabuti nandyan ka. Hindi ko kasi alam gagawin ko kung wala ka. Hindi ako mawawala. Lagi mo akong maaasahan. Papadudot mabuti na lamang dahil punong-puno ng pag-asa ang mister ko sa tuwing pinanghihinaan ako ng loob. Malaking bagay yon upang makaya kong harapin at tanggapin ang kakulangan ko bilang isang babae. Kaya naman na-appreciate ko talaga si Daniel ng mga panahon na yon. Doon ko rin na-realize na iba-iba pala ang epekto ng PCOS sa mga babae. Kaya gano'n na lamang ang frustrations at iyak ko nang hindi pa rin kami magkaanak ng mister ko. Pakiramdam ko ay wala akong kwentang babae. Sabi pa naman sa akin ng mama ko ay tungkulin ng isang babae na bigyan ng anak ang asawa niya. Kaya nga kami umabot sa 9 na magkakapatid pero masaya naman kahit mahirap ang buhay namin. Sa kabila ng lahat ay hanga ako sa mister ko dahil pinatunayan niya sa akin na mahal niya ako at ang pagsasama namin kahit wala pa kaming anak. Hindi niya pinaramdam sa akin na kulang ako at kapalit-palit. Kaya nga nandun pa rin ang pag-asa ko na balang araw ay mabubuo ang pamilya namin dahil mabibigyan ko na siya ng anak. Hindi rin naman ako tumigil sa pananalangin sa Panginoon na sana ay dinggin niya ang munting kahilingan ko. Nangako ako kung bibigyan niya kami ng anak ni Daniel ay mamahalin namin ito at aalagaan. Sisiguraduhin namin na maibibigay namin ang magandang buhay para sa anak namin sa abot ng aming makakaya. Pero mukhang may ibang plano yata ang Diyos para sa amin.
Anong sinasabi mong gusto mong mag-ampon? Naisip ko lang naman na pwede nating gawin yon. Sakaling di na talaga tayo magka-baby, Han. Kung ganon sinasabi mo na hinding-hindi na tayo magkakaanak? Yung sariling atin? Di naman sa ganon, pero Pero ano? Sabihin mo! ginawa na natin lahat. Nagdasal na tayo. Sinunod natin yung mga sinabi sa ng doktor mo pero wala pa rin talaga. Ang akin lang, magpakatotoo na tayo. Eh di lumabas din ang totoo mong kulay. Ano bang sinasabi mo? Sabi mo, ayos lang kahit wala pa tayong anak kasi baka hindi pa to yung tamang panahon. Sabi mo, basta wag lang tayong tumigil sa pagdarasal kasi nakikinig naman ng Diyos pero ngayon gusto mo mag-ampon tayo? Wala namang masama sa naisip ko, di ba? Option yun ng ibang mag-asawa na hindi talaga makabuuhan. Pues, ayoko. Ayokong mag-ampon. Ayokong mag-alaga ng batang hindi naman nanggaling sa akin. Akala ko ba gusto mo na magkaanak tayo? Gusto ko nga, pero ayoko nung hindi sa akin galing mismo. Ano bang pinagkaiba nun? Eh ituturing din naman nating anak yung batang aampunin natin. Basta pakiramdam ko na hindi ko pa rin anak yung bata kahit nasabihin mong ituturing natin siyang parang tunay na anak. Kaya ayoko mag-ampon tayo. Ewan ko sa'yo, Han. Ang unfair mo. At ako pa ngayon yung unfair? Eh ikaw tong di makapaghintay na magka-baby tayo. Yung totoong atin kasi nanggaling sa atin. Naghintay naman ako At hanggang ngayon umaasa pa rin ako magkakaanak tayo. Pero di man lang pumasok sa isip mo na pwede tayong maging magulang sa ibang paraan? Hindi. At mas lalong hindi pumasok sa isip ko yung sinasabi mong pag-aampon. Ano ba kasing problema mo sa pag-aampon? Marami. Malay ba natin kung anong klaseng dugo ang nananalaytay sa mga ugat ng batang aampunin mo? Baka matigas ang ulo niya paglaki, suwael tapos hindi madisiplina. Tapos, paano kung sagot-sagutin na lang tayo niyan pag nagkaisip? O di kaya lapas tangalan bilang mga magulang niya? Sige nga! Naisip mo man lang ba yung mga bagay na yon bago mo gustuhin mag-ampon? Hindi mangyayari yun kasi nga ituturing natin siyang parang tunay na anak. Mamahalin natin siya bilang mga magulang niya, Han. Hindi ganun kadali yon. Paano ko mamahalin yung batang hindi nga nanggaling sa akin? Ikaw lang naman yata ang may issue. Dinadamay mo lang yung inosenteng bata. Siguro kaya di pa rin tayo binibigyan ng anak kasi di ka pa talaga handang maging magulang. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Narinig mo yung sinabi ko. Bahala ka na nga dyan. At saan ka pupunta? Daniel, kinakausap pa kita! Dun sa labas. Magpapahangin. Pakiramdam ko nasasakal ako rito sa bahay Hindi ako makahinga. Sinasabi mo ba na ako ang dahilan kung bakit ka nasasakal? Sino pa nga ba? Meron pa ba tayong ibang kasama? Tayong dalawa lang naman yung tao rito sa bahay. Ang sama mo! Papadudo tutol ako sa plano ni Daniel na mag-ampon. Dahil gusto kong maranasang dalhin sa sinapupunan ko ng 9 na buwan ang magiging anak namin. Saka hindi ko rin mapigilang mag-alinlangan sa gusto niyang mangyari dahil hindi naman namin kadugo yung batang gusto niyang ampunin. Pero sinabi ni Daniel na malayo nilang kamag-anak yon, anak ng second cousin niya na maagang naulila dahil namatay ang nanay pagkapanganak sa bata. At pagkalipas lang ng 1 linggo ay naaksidente sa motor ang tatay nito. Tanging lola noong bata ang nag-aalaga pero matanda na rin ito at sakitin pa. Papadudot kahit na malayong kamag-anak nila yon ay ayoko pa rin at sa huli ni respeto ni Daniel ang desisyon ko pero pinaramdam niya sa akin na malungkot siya dahil sa hindi ko pagpayag sa kagustuhan niya. Nagsimulang lumamig ang pakikitungo sa akin ni Daniel, bagay na kinatakot ko ng husto. Nag-overthink na naman ako na baka iwanan ako ng mister ko o mambabae siya kasi wala akong kakayahang bigyan siya ng anak. Doon ko na muling inisip yung kagustuhan niyang mag-ampon at kahit na hindi ko masyadong gusto ang ideya ay sumang-ayon na lamang ako. Kinausap ko si Daniel at sinabi ko sa kanya na payag na akong ampunin ang malayong kamag-anak nila, yung pamangkin niya sa pinsan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Magdadalawang buwan na yung baby nang mapunta sa amin at aaminin kong kahit papaano ay nakaramdam ako ng saya noong nahawakan ko na rin siya. Pero nandun pa rin yung bitterness kasi hindi namin siya dugot laman at hindi ko kaya ang magdala sa sinapupunan ko ng 9 na buwan.
Alam ko na maunawaan ako ng mga nanay na nakikinig ngayon sa Barangay LS kung bakit ako nagkakaganito. Life-changing kasi ang pagbubuntis at panganganak, bagay na hindi ko naman naranasan dahil sa kondisyon ko, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay naging masaya pa rin ang pamilya namin nang dumating ang baby boy namin. Kahit papaano ay nakumpleto kami at natupad ang pangarap naming magkaanak. Pero kung may labis na masaya sa amin si Daniel yon, kasi sa wakas ay meron na siyang matatawag na anak. Lalo kong napatunayan kung gaano na nga niya kagusto na magka-baby kami, kahit na lagi niyang sinasabi noon na ayos lang ang pagsasama namin kahit na wala kaming anak. Kaya naman nakaramdam din ako ng pagtatampo sa kanya pero hindi ko na namang pinahalata pa. Sa aming dalawa, si Daniel ang mas naging maasikaso sa baby namin, Papa Dudut. Dami talagang alam nitong BFF ko. Nakakatawa mga sinasabi eh. Han? Han, si baby umiiyak. Teka, reply ako nga muna. Excited na ako sa chika ng bruha. Han, si baby ka ako. Ano bang problema sa batang yan? Ano bang problema? Eh di mo ba naririnig na umiiyak si baby? Eh di ko narinig yung iyak Sana niya na. kasi alam ko tulog lang yan Nandito kanina. na si Papa. Ang sabihin mo, busy ka kasi kaka-cellphone. Ano bang problema mo sa pagsi-cellphone ko? Wala na ba akong karapatang mag-cellphone sa pamamahay na to? Meron. Pero sana unahin mong bantayan yung anak natin kaysa makipagchismisan dyan sa mga kaibigan mo. Daniel naman. Kanina pagsi-cellphone ko pinapakialaman mo. Ngayon pati pakikipag-usap ko sa mga kaibigan ko? Sumusobra ka na yata. Iyak kasi ng iyak si baby. Paano kung kabagin to? Sige nga. Puro ka na lang baby, baby, baby. Wala ka ng bukang bibig kundi ang batang yan. Nakaalibadbaran na ako. Natural! Anak natin to! Hindi ko anak yung batang yan. Na hindi ko nga yung kaano-ano. Anong sabi mo? Bakit? Aawayin mo ko? Magagalit ka sa akin sa pagsasabi ko ng totoo? Hindi, pero... Ilalapag ko muna si baby. Tapos mag-usap tayo. Kung aawayin mo lang ako, mabuti pa wag mo na akong kausapin. Pagod na ako maghapon sa pag-aalaga dyan sa batang yan. Hindi kita aawayin. Kakausapin lang kita. Alam mo, sobra ka nung sinabi mo na dapat kong unahin yung pag-aalaga sa batang yon. Eh buong maghapon ko na nga yung inaalagaan eh. Hindi ko lang narinig na umiyak kung ano-ano na yung sinasabi mo sa akin. I'm sorry, Han. Hindi ko sinasadya. Doon ko lang na-realize na mali nga yung mga sinabi ko sa'yo. Mali talaga. Akala mo kasi wala akong ginagawa sa bahay na to bukod sa pag-aalaga dyan sa batang yan. Baka nakakalimutan mong kulang pa yung maghapon kakalinis at kakuluto para lang may makain tayo. Minsan nga di pa ako nakakapaligo kasi panaiyak niyang ampon mo. Pwede bang wag mo siyang tawaging ampon? Anong gusto mong itawag ko sa kanya, anak? Hindi nga kami magkaano-ano. Kahit na! Inampon natin siya para ituring na anak. Kaya anak ang itawag mo sa kanya. Bakit mo umiiyak? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Wala. Pero masakit yung sinabi mo. Sorry, okay? Nabigla lang ako. Hindi ko naman sinasadya. Diyan ka magaling. Sa pagsusorry tapos uulitin mo na naman. Hindi mo ba naisip na nag-a-adjust pa lang ako sa pagdating ng batang yan? Tapos gusto mo na agad tanggapin ko siya bilang anak ko. Akala ko kasi ayos lang sa'yo. Kasi pumayag kang ampunin natin siya. Pumayag nga ako. Pero di ibig sabihin pipilitin mo na akong maging nanay niyang batang yan. Eh ano pa palang silbi nun? Kung hindi mo kikilalaning anak yung bata. Kaya nga bigyan mo ako ng time. Huwag mo akong madaliin. Saka di ko naman pinababayaan yung bata eh. Inaalagaan ko siya. Inaasikaso. Kaya ano pa bang problema mo doon? Sorry, Han. Alam ko namang ginagawa mo ang lahat para sa anak natin. Pati ako inaasikaso mo. Sorry kasi hinusgahan kita at pinilit. Hindi na mauulit. Hindi na talaga kasi malapit na akong magtampo sa'yo. Iniisip ko tuloy na mas mahal mo yung ampon mo kaysa sa akin na asawa mo.
Papa Dudut, mahal ko naman yung baby namin pero hindi buong buo. Dahil para sa akin ay hindi ko pa rin siya tunay na anak. At ang hirap lang tanggapin ng bagay na yon, kaya nga pinakiusapan ko si Daniel na bigyan ako ng panahon para makapag-adjust. Kapag pumapasok siya sa trabaho ay ginagampanan ko pa rin naman ang tungkulin ko sa bata bilang nanay. Pero aaminin kong hindi ako gaanong ka-dedicated na gawin yon sa kanya. Hindi ko kasi siya masyadong gusto at mas madalas akong makakita ng mga bagay na kinaiinisan ko sa kanya kesa kinatutuwaan. Mas naging madalas nga na irritable ako sa baby namin at maging kay Daniel. Kaya lagi na rin kami nag-aaway ng mister ko. Pero sa huli, sinusuyo niya pa rin ako, Papa Dudut, at pinagpapasensyahan. Hindi niya ako matiis at lagi niya rin akong kinakausap ng masinsinan tungkol sa mga bagay na dahilan kung bakit hindi ako masyadong affectionate sa baby namin. Pero hindi pa rin nagbago ang pakikitungo ko sa bata kahit nag-isang taon na siya sa amin. Isang beses ay iritang-irita na naman ako sa kanya. Pero yun na pala ang simula ng malaking pagbabago sa buhay at pamilya namin ni Daniel, Papa Dudut. Oh my gosh! Oh my gosh! Daniel! Daniel, halika rito! Ano ba yun, Han? May nangyari ba sa'yo? Wala! Ay, meron pala! Meron nangyari sa akin at sigurado akong matutuwa ka kapag nalaman mo. Matutuwa ba talaga ako? Eh bakit ka naiiyak dyan? Hindi lang kasi ako makapaniwala na dininig na ng Diyos yung matagal na nating panalangin. Oh, tingnan mo tong pregnancy test. Dali, tingnan mo. Patingin nga. Totoo ba to? Oo, Han. Totoo yan. 2 linya. Ibig sabihin positive. Buntis ka? Magkaka-baby na ulit tayo? Oo, pero this time yung galing na talaga sa atin, Han. Salamat sa Diyos! Kasi tinupad niya yung hiling natin. Oh, bakit ka naman naiiyak dyan? Di ba dapat masaya lang tayo? Oo nga, pero di ko mapigilan eh. Masaya naman ako pero kakaiba lang yung kasiyahan ko kasi sa wakas magkakaanak na tayo, Han. Naranasan ko na rin naman maging ama simula nung dumating yung panganay natin. Kaya nga lalo ko na-excite na maging tatay ulit. Ako rin. Excited na ako maging nanay sa baby na nanggaling sa akin, Han. Matagal ko na kasing pangarap na maranasang magbuntis tapos nagkatotoo na. Kumpleto na ang pamilya natin. Matagal na kumpleto ang pamilya natin. Madadagdagan lang ng miyembro kaya mas magiging malaki. Sigurado ako matutuwa ang panganay natin kasi magiging kuya na siya. 1 taon pa lang naman siya. Hindi pa niya maiintindihan yon. Sa bagay, pero excited lang akong ibalita sa kanya. Ikaw talaga? Unahin mo munang sabihan yung parents at mga kapatid mo. Sigurado ako na matutuwa sila pag nalaman nila yung magandang balita. Lalo na sina mama at papa. Tagal na nilang gustong magkaanak tayo. At natupad na naman yun nang dumating sa buhay natin ang panganay natin, Han. Oo nga. Pero iba pa rin naman yung totoong galing sa atin talaga. Sa bagay, may punto ka rin naman. Alam mo, siguro nakita ng Diyos na handa na tayo maging magulang nung nag-ampun tayo. Kaya pinagkalooban na niya tayo ng anak. Ha? Ganun ba yun? Pakiramdam ko lang. Bakit? Mali ba ako? Di naman sa ganun, pero pwede bang wag mo muna masyadong i-involve dito yung panganay natin? Bakit naman? Anak natin siya. Alam ko naman yun, pero gusto ko lang yung tayo-tayo lang muna. Ikaw, ako, saka yung magiging baby natin. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko rin alam. Basta, Labo mo naman, Han. Yung panganay na naman natin yung pinagdidiskitahan mo. Eh wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. hindi ko siya pinagdidiskitahan, no? Yun kaya yung tono mo. Pinagsasasabi mo. Masyado ka lang advance mag-isip. Saka ayang ka na naman eh.
Mas kinakampihan mo na naman yung batang yun kesa sa akin na asawa mo. Malamang nakampihan ko siya. Wala pa naman siyang kakayahang ipagtanggol yung sarili niya. Ikaw tong matanda. Ikaw dapat mas nakakaintindi. Gusto mong i-echipwera yung panganay natin, anak din naman natin yun. Pag-aawayan pa ba natin to? Kasi kung oo, sayang naman yung magandang balita, di ba? Ikaw kaya nag-umpisa. Huwag mo ibalik sa akin yung sisi. Ang saya-saya lang natin kanina tapos kung ano-ano na yung sinasabi mo dyan. Papa Dudut, nagkatampuhan kami ni Daniel ng araw na yon pero naayos din naman kalaunan. Ako ang nagsorry sa kanya kasi alam ko na na-offend ko siya sa mga sinabi ko. Hindi lang din talaga napigilan ng bibig ko. Ayoko kasi talagang isali ang panganay namin sa kasiyahan naming mag-asawa. Alam ko na medyo selfish yon pero ewan ko ba. Kahit na noong nag-isang taon na sa amin ang batang inampo namin, ay hindi pa rin ganong kalapit ang loob ko sa kanya. Pero isang himala talaga na nabuntis ako kaya naman nagpasalamat kami ng husto sa Panginoon dahil binigyan niya kami ng anak. Napakasaya ko, lalo na noong nalaman kong may buhay na sa sinapupunan ko. Kaya naman ginawa ko ang lahat para alagaan ang magiging anak namin ni Daniel. At nagdoble pa nga ang kasiyahan namin nang may makumpirma kami sa first ultrasound ko. Kambal ang pinagbubuntis ko. Ganon na lamang ang galak at excitement namin ni Daniel dahil sa dobling blessings na pinagkaloob sa pamilya namin. Hindi na kami makapaghintay sa pagdating ng mga anak namin at nadagdagan lang ang happiness nang ibalita namin yon sa pamilya namin. Pero syempre hindi nawala ang mga nagtanong kung ano daw ang plano namin sa batang inampo namin ni Daniel. Walang plano ang mister ko dahil malapit siya sa bata. Pero ako sa totoo lang, Papa Dudut, gusto ko nang isaoli yung batang yon sa pinanggalingan niya dahil magkakaroon na rin naman kami ng mga anak ni Daniel na masasabi namin galing sa aming dalawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mas lalong naging malayo ang loob ko sa panganay namin at ang lagi kong excuse ay buntis ako. Kaya si Daniel na lamang ang nag-aasikaso sa bata lalo kapag day off niya. Kaya ang nangyari, Papa Dudut, ay lalo silang naging close. Bagay na kinaiinisan ko kasi hindi naman namin anak ang ampong yon. Nagtanim ako ng galit sa bata hanggang sa dumating ang araw na isinilang ko na ang kambal namin. Bumalik ang labis na saya sa pamilya namin at napasabi ako sa Diyos na wala na akong mahihiling pa. Pero kasabay noon ang pagbabalik din ng matinding kagustuhan ko na mawala na sa landas namin yung ampo namin dahil nga may mga anak na kami ni Daniel. Naisip ko na kahit na anong gawin ko ay hinding-hindi ko talaga siya magugustuhan. At hindi ko rin siya ituturing na parang tunay na anak. Hindi ko siya mamahalin katulad ng pagmamahal ko sa mga anak ko, Papa Dudut. Ayan, dyan nga, Han. Sige pa, diinan mo pa. Dito ba? Oo, sige, salatin mo pa. Ayan, sige pa. Ang sarap. Grabe, parang ang dami-dami mo ng lamig sa katawan. Baka kailangan mo na magpabento sa masadya. Di na to kaya ng hilot ko. Baka nga, pero laking tulong na rin naman ang masahe mo. Nabawasan sakit ng katawan ko. Thanks, Han. The best ka talaga. Naku, ng bola pa. Hindi kaya bola yon. Hindi ka nga rito. Tabihan mo ako sa kama. Hoy, baka ano na naman yung pinaplano mo, ha? Alalahanin mo, masakit katawan mo. Oo, pero pagdating sa labing-labing, ayos na ayos pakiramdam ko. Tumigil ka nga, Daniel. Ito naman, parang binibiro lang eh. Ay,
Pero alam mo, ang saya-saya ko Bakit naman? kasi ang laki na ng pamilya natin. Simula nang dumating yung kambal, nadagdagan ng saya sa bahay natin. Pero syempre, nadagdagan din yung ingay, lalo na pagsabay silang umiyak. Oo nga eh. Wala na akong mahihiling pa kasi kumpleto na tayo. Matagal na tayong kompleto simula nang dumating yung panganay natin, Han. Siya ang bumuo sa pamilya natin. Siya ang nagturo sa atin kung paano maging magulang. Napapansin ko, paborito mo talaga yung batang yon, no? Ha? Siyempre, anak natin yon. Hindi natin anak yon. Ano bang pinagsasabi mo? Huwag mong sabihin na magsisimula ka na naman ng away. Wala akong sinisimulang away dito. Sinasabi ko lang yung napapansin ko. Lagi mo na lang bukang bibig yung batang yun eh. Puro na lang siya. Eh paano naman yung mga anak natin? Pansin ko bihira mo na lang kargahin yung kambal. Paano ko kakargahin? Madalas naman tulog lang sila. Kahit na. Paggising sila saglit mo lang pansinin kasi madalas mong kalaro yung ampon mo. Hindi siya ampon. Anak natin siya. Hindi mo ako mapipilit at tratuhing anak yung batang yun kasi pag bali-baliktarin mo man ang mundo, ampon pa rin siya. Alam mo, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Medyo matagal-tagal ko na rin tong iniisip. Ano yun? May mga anak na tayo, di ba? Yung totoong galing sa atin, kaya bakit di mo na lang ibalik yung ampon mo sa pinanggalingan niya? Ano bang sinasabi mo, Maricon? Hindi naman natin siya kailangan kasi may mga anak na tayo. Ayoko rin sa batang yun. Naiinis lang ako pag nakikita ko pagmumukha niya. Kaya pwede ba, ibalik mo na yun sa pamilya niya? Siraulo ka ba? Siraulo na kung siraulo pero ayoko sabi sa batang yan. Ikaw lang naman may gusto dyan eh. Siguro anak mo sa ibang babae yan, no? Anak ng... Sige, subukan mo ako saktan. Ipapabarangay kita. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Bakit ganyan yung naiisip mo? Iniisip ko lang naman yung pamilya natin. Gusto ko tayo-tayo lang. Ayoko may kaagaw sa atensyon yung mga anak natin. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, isoli mo na yung bata. Kung makapagsalita ka, parang nanghiram ka lang ng laruan ah. Alam mo kung di ka pa titigil sa kakasalita, baka mapiko na talaga ako sa'yo. Hindi talaga ako titigil dahil kung pikon ka na sa akin, mas pikon ako dyan sa ampon mo. Peste, panira ng pamilya. Baka nakakalimutan mong pumayag ka na ampunin natin siya. Hindi ko nakakalimutan pero napilitan lang talaga ako nun. At ngayon na may anak na tayo, hindi na natin siya kailangan. Papa Dudut, inaasahan ko nang tututol si Daniel sa naisip ko pero hindi ko akalain na magagalit siya sa akin ng husto. Pero kung galit siya, ay mas galit ako dahil may favoritism siya. At kahit na tinanggi niya yon, hindi pa rin ako naniwala. Buo pa rin ang loob ko na isauli niya ang bata sa lola nito dahil may mga anak na kami. Pero naging matigas si Daniel kaya binantaan ko siya. Nalalayo ako at isasama ko ang kambal. Isang araw ay nagulat na lamang si Daniel na nakapag-impake na kaming mag-ina. Plano ko nung umuwi sa bahay ng parents ko dahil ayokong makasama sa bahay namin yung ampon niya. Pinigilan kami ng mister ko pero hindi ako nagpaawat lalo na nung dumating na ang mga magulang ko para sunduin kami. Maging sila isang ayon sa gusto ko na ibalik na lamang sa pinanggalingan nito ang panganay namin. Pero dahil nagmamatigas si Daniel, ay gusto ko siyang turuan ng leksyon. Pinapili ko siya kung kami ng kambal o ang ampon niya. Hindi siya noon nakapagsalita at yon ang naging hudyat ko para iwanan namin siya, Papa Dudut. Sa huli walang nagawa si Daniel kundi ang panoorin kaming umalis sa bahay ng araw na yon. Kaso noong mga sumunod na araw, pumunta siya sa bahay ni Mama at Papa para makipagbati sa akin at suyuin ako. Pero pinanindigan ko pa rin ang gusto kong mangyari. Kaya wala nang nagawa si Daniel kundi ang sumunod sa akin kesa naman tuluyang kaming mawala sa kanya. Willing talaga ako makipaghiwalay sa asawa ko kung hindi niya ibabalik yung bata sa pinag-ampunan namin. Noong naibalik na ni Daniel ang bata sa lola nito ay bumalik na rin ako sa bahay kasama siya. Muling naging masaya kami kasi dahil sa wakas ay buo na ang aming pamilya. Pero hindi yun nagtagal dahil isang linggo pa lamang ang nakakalipas ay dinapuan ng malalang sakit ang mga anak namin. Nagsimula lang yon sa madalas na pag-ubo at pagkakaroon ng sipon, gawa ng papalit-palit na panahon.
hanggang sa lumalayon at nauwi sa pulmonya, dahilan para maospital ang mga baby namin. Nanatili rin kami doon ng 3 araw bago unang binawian ng buhay ang isa naming anak. Tapos 9 oras pagkalipas noon, sumunod namang namatay ang kakambal niya. Mga anak! Gumising kayo! Daniel, luminahon ka lang. Paano ko hihinahon? Nawala na sa atin yung isa nating anak. Tapos sumunod naman yung kambal niya. Wala na. Wala na tayong mga anak. Pero kahit magsisigaw ka pa dyan, hindi na sila mababalik sa atin. Anong gusto mong gawin ko? Pumalakha kasi namatayin tayo ng mga anak. Siyempre hindi. Para ka naman tanga eh. Ako pa yung tanga. Ako ba may kasalanan kung bakit maagang binawi sa atin yung mga anak natin? Sinasabi mo bang kasalanan ko? Sino pa nga ba? Ikaw yung lagi nilang kasama. Siraulo ka pala eh. Sige, ampasin mo ako. Sige, lakasan mo pa. Kapal na mukha mong sisihin ako. Sino sisisihin ko? Yung kapitbahay? Yung mga magulang mo? Eh, ikaw yung nanay. Kaya nawala sa atin yung mga anak natin. Kasi pinabayaan mo. Alam ng Diyos na hindi ko pinabayaan yung mga anak natin. Kaya wala kang karapatan na isisi sa akin yung mga nangyari. Ikaw nga itong madalas wala kahit araw ng day off mo. Mas gusto mong pumasok sa trabaho. Hindi mo nga ako matulungan sa pag-aasikaso sa mga bata tapos ako pa sisisihin mo. Hindi ko lang matanggap. Nawala sila sa atin ng ganun kabilis. Marami pa tayong pangarap para sa kanila eh. Pero bakit ganon? Bakit ganon? Hindi ko rin alam. Ewan ko. Alam mo kung anong naiisip ko? Na baka binawi sa atin yung mga anak natin. Kasi nakita ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat maging magulang. Ano bang pinagsasasabi mo? Paano hindi tayo karapat-dapat ang tagal-tagal na natin gustong magkaanak? Oo nga! Kaya niya tayo binigyan ng anak nung nag-ampun tayo. Pero anong ginawa mo? Hindi mo minahal yung bata. Kaya nung pinagkalooban niya tayo ng mga anak, binawi rin niya agad sa atin. Kasalanan mo talaga to kasi may favoritism ka. Ikaw rin naman may favoritism ka. Mas mahal mo pa yung ampun mo kaysa sa mga anak natin. Kaya masisisi mo ba ako kung bakit natakot ako na pag lumaki yung mga anak natin sila pang mamalimos ng atensyon at pagmamahal sa tatay nila? Hindi mangyayari yun kasi pare-pareho ko silang mahal. Hindi yun ang nakikita ko, Daniel. Kaya wag na wag mo akong sisisihin sa nangyari. May kasalanan ka rin. Hindi lang puro ako. Visit namang buhay to. Pinagkalooban nga tayo. Binawi rin agad. Wala na yung mga anak ko. Hindi lang ikaw ang nawalan ng anak. Ako rin. Baka nakakalimutan mo nga ako ang nagdala sa kanila sa sinapupunan ko ng 9 na buwan. Ang tagal ko silang hinintay. Tapos mawawala lang sila sa atin sa isang iglap. Kaya nga. Parang hindi ko na kaya. Paano pa tayo magpapatuloy? Kung ang sakit-sakit nung nangyari. Pakiramdam ko na wala na ako ng dahilan para magpatuloy. Nawala na ako ng pag-asa na mabuhay. Sobrang sakit mawalan ng mga anak, Papa Dudut. Parang kaming pinatay ng paulit-ulit ni Daniel dahil binawi agad sa amin ang aming kambal. At kahit na umiyak pa kami ng dugo ay alam naming hinding-hindi na sa amin maibabalik pa ang mga anak namin. Pero sa kabila ng lahat ay kinaya pa rin namin ni Daniel na mairaos ang burol at libing ng mga anak namin. Mabuti na lamang at nasa tabi namin ang aming mga magulang para magsilbing sandigan naming mag-asawa. Hinang-hina na kasi kami at hindi na namin alam ang mga gagawin, Papa Dudut.
Napakahirap ng mga unang araw at linggo matapos mailibing ang mga anak namin. Hindi kasi kami nagkikibuan ni Daniel at para bang hangin lang kami sa isa't isa pag nasa bahay. Magkatabi nga kami sa kama kapag natutulog pero magkatalikuran naman kami dahil ayaw naming makita ang bawat isa. Pakiramdam ko ay sobrang naging malayo ang loob namin ng asawa ko at kamuntik na nga kaming maghiwalay. Umabot sa punto na umuwi ako sa bahay ng parents ko para doon muna magstay habang hindi pa kami parehong naghihilom ni Daniel. Malaking bagay yung espasyo namin sa isa't isa para mapag-isipan ang mga nangyayari sa buhay namin. Hindi nga nagtagal ay nagkapatawaran kaming mag-asawa at muling nagsama sa iisang bubong papadudot. Sa kasalukuyan ay pinipilit naming umusad ni Daniel. At kahit na mahirap gawin yon matapos ang mga nangyari ay pinili pa rin naming magpatuloy. Marami kaming pinagsisisihan. Lalong-lalo na ako. Na-realize ko na baka tama siya nang sabihin niya sa akin kaya binawi sa amin ang mga anak namin ay dahil nakita ng Diyos na hindi pa ako handang maging isang ina. Kasi kung handa na ako ay hindi ko ipagdadamot ang pagmamahal ko sa isang bata at ituring ito na sariling anak kahit na hindi ito nanggaling sa akin. Nalulungkot lang ako kasi huli na bago ko yun napagtanto. Pero umaasa ako na sana'y bigyan pa rin kami ng Diyos ng pagkakataon na maging mga magulang kami ni Daniel. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, nawa ay kinapulutan po ito ng aral ng mga kabarangay natin. Maraming salamat po kung mapili po ninyo ang istorya na maitampok sa programa ninyo. God bless po sa Barangay Love Stories. Number 1 po ang Barangay LS 97.1 sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maricon. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Bea, 20 years old, isang aminadong conservative. Mula sa pag-iisip, sa galaw at sa pananalita, isama mo na rin ang pananamit ko. Lagi akong tinatawag na manang ng mga kakilala ko. Nung una ay naiinis ako dahil hindi naman kasalanang maging isang conservative. Pero nang tumagal ay nakasanayan ko na. Ibit-balikat na lamang ako lagi sa tuwing may nangpupuna sa pinili kong identity. Hindi naman ako naapektuhan. Masaya at tanggap ko na kung sino at ano ako. Kung gaano ako ka-conservative. Gano'n naman ka-liberated ang nanay ko. 20 years old siya noong isinilang ako at hindi ko nakilala ang tatay ko. Hindi rin naman nagkwento ang nanay ko. Hindi ko hinanap ang tatay ko at hindi naman ako pinilit ng nanay ko na gawin yon. Sa pagdadalaga ko ay mas naging malinaw sa akin ang relasyon namin ng nanay ko. Malabo at malayo. Hindi kasi kami naging close noong nagdalaga na ako. Malaking dahilan noon ang pagkakaiba naming dalawa, Papa Dudut. Hindi ko naman sinasadya, lagi na iparamdam sa kanya na hindi ako komportable sa tabi niya. Hindi rin naman niya pinipilit ang sarili niyang makipaglapit sa akin. Isang bagay na nagustuhan ko sa nanay ko. Bukod doon ay wala ng iba pa. Malimit kaming mag-usap maliban na lamang kung may kinalaman sa pag-aaral ko o sa pagkain sa bahay. Hindi ko siya nakikwentuhan dahil iniiwasan ko siya, Papa Dudut. Minsan ay napuyat ako sa kakahintay sa kanya dahil may assignment ako sa school at kailangan ko siyang ma-interview. Ayoko sanang gawin pero kailangan. Lumati na lang siyang lasing at pasuray-suray habang ako ay nakaismid na nakatingin sa kanya, Papa Dudut.
ka lang. Nakakagulat ka naman. Ako nga ito nagulat sa'yo eh. Mag-uumaga na pero ngayon ka palang umuwi. Uwi ba yan ng matinong nanay? Inumagal na uwi, hindi na agad matino. Amoy ala ka pa. Kaya nga naman mga amoy sampagita ako pag nasa beer house. Hindi nakakatuwa, Nay. Oo naman, masyado kang seryoso. Ang alanganin kasi ng oras ng uwi niyo. Pinag-alala niyo ako eh. Ang sweet naman ng anak ko. Nag-aalala ka talaga? Nag-aalala ako sa sasabihin ng ibang tao. Lagi na lang kayong topic ng mga marites eh. Ano bang pakialam ko sa kanila? Kahit ulamin ko pa yung bote ng beer, wala dapat silang pakialam. Yan. Yang ganyang mindset mo. Yan, Nay. Kaya ka pinag-iinitan ng mga tao eh. Kahit umapoy pa sila, wala akong pakialam. Kailan ka pa kaya magkakaroon ng pakialam? Sa'yo, may pakialam ako sa'yo kasi anak kita. Kung may pakialam ka sa akin, sana umakto kayo ng tama. Wala naman kasing mali sa ginagawa ko eh. Masama ba na mag-enjoy sa piling ng alak? Single naman ako. Pero may anak kayo. At hindi naman kita pinababayaan. Alam mo yan. Pero akong napapahiya sa mga tao dahil sa mga kagagawan niyo eh. Bakit ako mahihiya? Krimen ba ang uminom ng alak? Dapat ka na bang ikulong kapag nagpapakasaya ka? Hindi ko na kayo makontrol, Nay. Hindi mo naman ako dapat kinokontrol. Dapat, sinusuportahan mo ko. Parang ginagawa ko sa'yo. Suportado ko ang pagiging manang mo. Hindi ako manang ah. Aba, narinig mo na ba mga sinasabi ng mga kapitbahay natin sa'yo? Mas manang ka pa raw kaysa sa mga lola ng lola nila. Wala akong pakialam sa sinasabi nila. Hindi ako susunugin sa impyerno dahil lang sa pagiging manang ko. Eh, di parehas lang pala tayo. Wala talaga akong pakialam sa sasabihin nila. Apir nga tayo dyan, nanak. One time lang. Pwede bang maligo muna kayo para mawala yung kalasingan nyo? Ipaapir-apir pa kayo nalalaman dyan eh. Opo, nanay. Maliligo na po. Pasensya na po. At magkape kayo para bumaba ng amats nyo. Alam mo na mga alak lang at orange juice ang trip kong inumin. Nay! Apo, masusunod. Mahal na mana. Mahal na Reyna. Hindi na po ako natutuwa. Bakit ba ang init ng ulo mo sa lasinggerang nanay mo? May assignment kasi ako sa klase at kailangan kitang may interview para doon. Pero dahil sa kalagayan mo ngayon, mukhang imposible kong magawa. Interview lang ba? Sus! Kaya ko yan. Ilabas mo ang mic at ayusin mo ang sofa para kunwari nasa talk show tayo. Ikaw si Boy Abunda at ako ang guest mo. Ay, teka. Ikaw si Bea. Bea Bunda! Ang witty ko ron kahit lasing ako, ha? Ewan ko sa inyo. Tulog na nga lang kayo. Maghahanap na lang ako ng ibang nanay na makakausap ko ng matino. Nagmarcha na ako palayo sa nanay ko at pumunta na sa kwarto ko, Papa Dudut. Pinagbagsakan ko siya ng pintuan para mahalata niyang hindi ako natuwa sa inaasta niya. Kaya lang alam ko hindi yon effective. Kilala ko ang nanay ko, hindi ito balat sibuyas na katulad ko. Kahit anong sabihin mo sa kanya, ipapasok lang sa isang tenga at mabilis lang ding lalabas sa kabila. Siguro'y na-immune na siya sa mga sinasabi ng ibang tao sa kanya mula sa umpisa. May mga alam naman ako sa nangyari sa nanay ko noon bago niya ako isinilang. Nakwento lang ito ng mga kamag-anak namin, Papa Dudut. May dahilan sa pagiging liberated ni nanay. Sa side ng family niya, natanggap na yon. Pero ako na lang siguro ang hindi pa. Kahit magkasama kami sa isang bahay, hindi ko magawang masanay sa ugali niya. Nagmana si nanay sa pagiging liberated sa tatay niya, ang aking lolo. Palibasa, nagtrabaho sa Amerika ang lolo ko noong kabataan niya at naimpluwensyahan niya si nanay. Kabaliktaran naman si lola. Kay lola ko marahil nakuha ang pagiging conservative ko o yung pang-aasar sa akin na isa raw akong manang. Nung nabubuhay pa ang lola ko, siya madalas ang nag-aalaga sa akin. Dahil si nanay ay ini-enjoy ang pagiging malaya niya at liberated.
Inalagaan din naman ako ni nanay pero mas naging close ako kay lola. Dahil kaparehas ko siya, sa kanya ko nakuha ang values na pinangahawakan ko pa rin hanggang sa ngayon. Kaya naman sa tuwing nakikita ako ni nanay ay lagi niyang naaalala ang lola ko. Sa tuwing nakikita ko naman si nanay, naaalala ko sa kanya si lolo. Ewan kong balanse itong matatawag. Pero para sa akin ay hindi. Dahil ang pagkakaiba namin ang siyang dahilan kung bakit hindi kami magkasundong dalawa, Papa Dudut. Saan ka pupunta? Inimit ko lang po yung best friend ko, birthday niya. Makiki-birthday ka sa best friend mo sa ganyang damit? Seryoso ka ba? Ano problema sa pananamit ko? Lahat! Disente ang suot ko. Di ka lang sanay sa ganitong pananamit. Hindi lang ako sanay makakita ng baduy manamit. Magpalit ka nga! Magkakasurais ako sa damit mo eh. Ayoko, magandang suot ko. Anong maganda? Tumingin ka na ba sa salamin? Lahat ng salamin dito sa bahay tiningnan ko na. Walang pangit sa suot ko. Anong salamin yung tinignan mo? Yung basag? Ay nako, ang lakas mang puna ng damit samantalang kayo. Kita na ang kaluluwa? Paulit-ulit mo nang sinasabi yan. Tanggap ko naman. Natural ang kaluluwa ko at walang halong kemikal. Kaya okay lang. Pero yung suot mo ngayon, natural at puro kemikal na kabaduyan. Sige nga, anong masama sa suot ko? Naka-turtleneck ng floral at long sleeves pa. Sa Baguio ba ang birthday? Nilalamig ka, girl? Magkakatonsillitis ka ba kapag hindi ka gumamit ng floral na turtleneck? Regalo to ni Lola sa akin. Kahit regalo pa yun ng guardian angel mo, dapat hindi mo tanggapin. Tapos ipaparis mo sa naguhumiyaw na tiger print na palda? Tapos rubber shoes na pula? Anak ba kita? Nasa nagdadala lang yan. Eh hindi mo nga madala ng maayos. Naaawa ako sa mga makakakita sa'yo sa totoo lang. Magpalit ka. Huwag mo akong bigyan ng kahihiyan. Hindi ako magpapalit. Maganda nga tong suot ko para walang makasilip. Walang magkakaroon ng interes na silipang ka. Magpalit ka. Halika, tutulungan kita. Ayoko nga. Plano mo ba maging mascot sa birthday ng kaibigan mo? Kasi kung oo, edi congratulations! Ang lakas mo manlait, Nay. Samantalang ikaw ang iksi ng mga suot mo. Parang lagi mong pinapasilip ang rayuma at varicose veins mo. Uy, wala akong varicose veins. Rayuma, Nagsisimula pa lang. Huwag mong pakialaman ang ugat at tuhod ko, ha? Ang dapat mong pakialaman ay kung paano ka tamang mag-mix and match ng suot. naka-mix and match na to. Nakamix lang pero hindi match. Utang na loob, magpalit ka! Ano na lang sasabihin ng ibang tao sa akin? Pinalaki kitang walang fashion sense? Hindi ko yung kakayanin. Iiyak ako! Ewan ko sa inyo. Babalik ako bago dumilim. Bea, please! Try mo namang umuwi ng lagpas alas 7 ng gabi. Kahit umuwi ka pagkatapos ng 24 oras, matutuwa na ako. Ibigay mo na to sa akin. Magpagabi ka sa daan. Gusto kong ma-enjoy mo ang kabataan mo. Ini-enjoy ko ang kabataan ko sa paraang gusto ko. Paano mo malalaman na yan ang gusto mo eh hindi mo pa nga natatry yung sinasabi ko? Sa nakikita ko po sa inyo, wag na lang. Ayoko nang matry. Bea! Aalis na po ako. Nandito na ako bago gumabi. Papa Dudut, nagmamadali na akong lumabas para hindi na makahabol si nanay ng satsat sa akin. Sa mga ganong sitwasyon lang niya ako madalas binubungangaan. Kapag napapansin niyang sumusobra na ang pagiging conservative o manang ko. Gusto niyang masubukan ko na magwalwal kasama ang mga kaklase kong nag-aaya sa akin sa inuman o kaya ay magpagabi. Pero hindi ko kasi nakahiligan yon. Iniisip ko pa lamang ay para na akong nasusuka. Hindi kaya ng sistema ko na lunukin ang lifestyle ng nanay ko. Marami pa siyang gustong ipasubok sa akin, Papa Dudut. Tulad na lamang ng make-up, ilang beses niya akong binibilhan ng make-up pero lahat ay pinamimigay ko lang. Bukod kasi sa hindi naman ako marunong gumamit noon ay hindi ko rin nakikita ang kailangan ko pang gumamit noon. Tanggap naman ang itsura ko, Papa Dudut.
Hindi para sa akin ang makeup. Ang isang bagay nga na hindi ko magawang tanggapin mula sa nanay ko ay yung pagpupumilit niya sa akin na magparitoke. Nakahanap kasi siya ng buy one take one promo nung selebrasyon ng Mother's Day sa isang beauty clinic. Ilang araw niya akong pinipilit na maghanap ng ipaparitoke sa mukha ko. Ilang beses siyang nagmakaawa para may kasama siya. Nagsuggest siya na magpalaki raw ako ng dibdib o kaya ay magpakapal ng labi dahil yon ang uso. Nagulat ako sa mga gusto niyang mangyari at sinabi kong kasalanan sa Diyos ang gawin yon, Papa Dudut. Tinawanan lamang niya ako at sinabing marunong lagi magpatawad ang Diyos, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagdaan pa ng mga araw ay mas lalong nalayo ang loob ko kay nanay. Lalo kapag nagkakaroon ako noon ng flashbacks tungkol sa pagpapalaki niya sa akin. Kung paano niya kausapin ang mga kaklase at mga kaibigan ko. Hindi na ako natutuwa sa kanya pero dahil nanay ko siya ay kinakailangan kong tiisin kung sino siya. Nangako na lamang ako na kapag nakapagtapos na ako ay magmamadali akong umalis sa poder niya. Wala na akong balak magpakita sa kanya o makisalamuha kahit tuwing Pasko o kaarawan niya. Tanging pagpapadala na lamang ng pera ang koneksyon ko sa kanya. Siyempre, hindi ko pa rin naman siya pababayaan dahil utang na loob ko sa kanya ang lahat. Pero pinangako ko na hanggang pera lang ang makukuha niya sa akin at hindi ang pangunawa ko. Mahirap lang talagang unawain ang mga prinsipyo ni nanay. Mahirap siyang unawain in general. Dapat nasanay na ako, hindi ba? Dahil 2 dekada ko na siyang kasama. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit hindi ko pa rin makuha ang punto niya sa buhay na pinili niya. Hindi na siya bata pero kung umasa siya, akala mo'y teenager lamang at ang nakakainis pa ay parang wala siyang pakialam sa mga sinasabi ko. Parang hindi niya maintindihan na hindi ako okay sa nakikita ko sa kanya. Hindi niya alam na nakakaapekto na sa mental health ko ang mga desisyon niya sa buhay. Lalo na ang mga sinasabi ng ibang tao sa aming dalawa. Pati ako'y nadamay na sa mga chismis ng mga kakilala namin. Kung siya'y walang pakialam, ako naman tong laging nasasaktan. Pinag-uusapan ng mga marites sa kanto natin. Aba malay ko, hindi naman kami close. Ikaw na naman ang tampulan ng chismis. Kung di pa ako napadaan doon sa tindahan ni Aling Miding, hindi ko pa malalaman na ikaw na naman ang topic. Ano na naman ba ang napansin nilang mali ko? Sige nga, isplok mo sa akin ang mga sinasabi ng mga perpektong marites na yan. Totoo bang namimigay ka ng kondom sa mga binata sa kanto natin? Oo! Regalo ko yun para sa mga malilikot na binata. Mahirap na. Baka hindi pa sila handang magkaroon ng mga anak. Condom is the key. Hindi nyo ba alam na nakakahiya yun? Lantaran yung pinakita sa mga tao na inaabutan mo ng mga kondom yung mga binatang yun. Hindi lang inabutan. Pinagsabihan ko pa. Tsaka tinulungan ko kung paano gumamit. Baka mabutas nila di talo rin. Naririnig nyo po ba mga sinasabi nyo, Nay? Oo naman no. Mukha lang marumi ang tenga ko pero malinaw ang pandinig ko. Ang ibig kong sabihin, paano nyo nasasabi ang mga ganyang salita? Hindi dapat kayo namigay ng mga kondom. Na-video ka pa at pinakita sa akin habang nagbubukas ng kondom para ituro kung paano ang tamang paggamit. Baka lang kasi hindi nila alam baka hindi na ituro sa kanila sa school. Hayaan nyo ang mga magulang nilang magturo nun. Alam mo ba kung gaano ka-awkward para sa magulang na ituro yun sa mga anak nila? Lalo na tayo mga Pinoy. Hindi ka nga nahihiyang abutan ako lagi ng birth control pills buwan-buwan. At dapat nga magpasalamat ka sa akin kasi protektado ka na. Protektado ako dahil hindi ko naman ginagawa ang iniisip nyo. Mabuti naman pero kung balak mo na... Nay! Hindi naman kita pinagbabawalan. Sino ba naman ako? Maaga nga ako nakabuo, diba? Hindi naman ako nagsisi dahil maganda ka at matino. At sana kayo rin matino. Namigay lang ng condom at pills, hindi na agad matino. Sobra ka namang mang-judge.
Mas grabe pang panghuhusga sa inyo ng mga nasa kanto natin. Makahalata naman kayo. Alam ko naman yan, pero hanggang kahulang naman ng mga yon. Hindi rin nila ako kaya, no? Huwag nga sila magmalinis. Alam ko lahat ng baho nila. Pasalamat sila, hindi ako interesadong pagpiestahan ng buhay ng ibang tao. Hindi gaya nila. Wala sana silang pagpipiestahan kung hindi ka pabigay ng mga ichichismis nila sa'yo. Kasalanan ko ba kung interesting ang buhay ko para sa kanila? Ako ata ang artista/vlogger dito sa barangay natin. Bawat galaw ko binabantayan. Pinag-uusapan. Paano hindi babantayan ang bawat galaw nyo? Sobra naman kasi ang ginagawa ninyo. Mukha lang sobrang ginagawa ko sa mga taong kulang ang pangunawa sa mga katulad ko. Ang hirap nyo rin kasing unawain. Lagi na ako napapahamak dahil sa mga ginagawa nyo. Pati ako nadadamay. Minsan ayoko na lang lumabas ng bahay dahil lagi na lang silang may sinusumbong sa akin tungkol sa inyo. Kahit magsumbong sila, ako pa rin ang kampihan mo. Kung alam nyo lang kung gaano kayo kahirap kampihan, Nay. Ang hirap! Kunwari hindi ako nasaktan sa sinabi mo. Tatanggapin ko yan kasi hindi mo pa rin ako maintindihan. Pero tandaan mo, magbubunga ng maganda tong pagiging pakawala ko. Kailan naging magandang pagiging pakawala? Basta, makikita mo. Napailing na lamang ako sa mga walang kwenta at walang katuturan na mga sagot ni nanay. Alam kong kahit na anong sabihin ko ay hindi pa rin ako mananalo sa kanya. Magkaiba talaga kami ng mindset. Kaya hindi niya makita ang punto ko. Hindi ko rin makita ang punto niya. It's a tie. At yun ang nakakainis dahil wala ni isa sa amin ang sumubok pantayan o unawain ang mindset ng bawat isa. Aminado akong ipagtatanggol ko ang nakagisnang kong mga prinsipyo at ibang paniniwala sa tama at mali. Ganon din naman si nanay. Hindi rin niya basta-bastang aabandonahin ang prinsipyo at nakasanayan niya. Lalo't may edad na rin siya. Lalong matataga sa bato ang mga prinsipyo niya kapag tumagal at nadagdagan palalo ang edad niya. Marami pang naging issue si nanay na nung una ay pinalagpas ko. Akala ko kasi marirealize pa niyang mali ang ginagawa niya pero nagkamali ako doon. Minsan ay muntika na siyang madimanda dahil sinuportahan niya ang isang dalaga sa kanto namin para magpalaglag. Nabuntis ang dalagang ito nang hindi sinasadya at hindi siya balak panagutan nang nakabuntis sa kanya. Wala rin siyang trabaho at umaasa lang sa sustento ng kanyang nanay. Matapang na sinuportahan ni nanay na ipalaglag nito ang pinagbubuntis niya. Dahil daw mas lalo lang mahihirapan ang buhay ng isisilang niya kung hindi pa siya handa bilang isang ina financially at emotionally. Napailing na lamang ako nang malaman kong galit na galit ang nanay ng dalagang ito kay nanay. Umabot pa sila sa barangay at nagkainitan ng ulo hanggang sa tinakot siya ng nanay ng dalaga na idedemanda kapag hindi pa siya nagsorry. Hindi nagsorry si nanay. Tinaasan niya ang pride niya at walang nagawa ang nanay ng dalaga. Mabuti na lamang at kapos sa pera ang nanay ng dalaga kaya wala itong ginawang pagdedemanda, Papa Dudut. Nay, Ano yon? dadalawang boyfriend ko si Lucio rito. Anong oras ka aalis? Hindi na ako aalis. Di ba sinabi niyo na may lakad kayo ngayon? Sinabi mo kasi nadadalaw ang boyfriend mo eh. Gusto kong makilala syempre. Sa Facebook ko lang siya nakikita kapag nagpo-post ka. Gusto kong makaharap siya ng personal para makita ko kung gaano siya talaga kakinis. Nay! Oh, huwag mo sabihing mamasamain mo pa yung comment ko na makinis siya ha. Sobra naman na ata pagiging conservative mo niyan. Ayoko lang na nagko-comment ka ng ganyan sa boyfriend ko. Nakakaasiwa. Ang banal mo naman masyado. May kumakatok. Baka si Lucio na yan. Teka, bagay ba ang lipstick ko sa spaghetti strap na suot ko? Hindi. Ayos, bagay nga. Pagbuksan mo na. Lucio, napaaga naman yung dating mo.
Sa kasamaang palad, hindi pa raw siya aalis. Pasok ka na. Salamat. Hello po. Magandang gabi po, ma'am. Nanay na lang itawag mo sa akin. Makinis ka kaya gusto kita maging son-in-law. Nay! Bakit? Makinis naman talaga siya. Nasa lahi lang po siguro. Oh, Bea, narinig mo yon. Makinis ang lahi ni na Lucio. Kaya magpalahi ka na sa kanya. Chos! Nay, ano ba? Ikaw naman? Binibiro ka lang eh. Lucio, ilang taong ka na pala? 25 years old po. Ah, maganda yan. Mas matanda ka dapat sa babae para ma-handle mo siya ng maayos. Ang hirap pa naman pakisamahan nitong si Bea. Madalas lang po yung toyo niya pero kaya ko naman pong i-handle. Lucio? Ay, tumigil ka, Bea. Banding namin to ng son-in-law ko. Nakakatuwa naman po kayo. Parang ang saya niyo pong maging nanay. Sobrang cool. Si Bea lang naman yung nagtatakwil sa akin. Yung mga kabataan dito sa lugar namin, gusto nila ako maging nanay. Paano hindi ka gugustuhin parehas mong pakawala? Ano yan? Sabi ko po, pakawalan niyo na si Lucio kasi kami naman muna ang magbabanding. Teka, may kondom ka ba dyan, Lucio? Nay, sobra ka na! Nagtatanong lang ako kasi sabi mo magbabanding kayong dalawa. Eh mali ko ba kung anong banding yung gagawin nyo? Gusto ko mag-iingat kayo. Wala po akong condom na naitatabi. Akong bahala sa'yo. May natira pa ako mula dun sa mga pinamudmud ko sa kanto. Nagpamudmud po kayo ng condom? Oo, buong araw. Hindi niya kailangan ng kondom. So ginagamit mo na yung pills na binili ko sa'yo? Nagpipills ka, Bea? Hindi! Bakit naman hindi? Sayang naman yun. Baka mag-expire. Yung iba pa naman nakuha ko lang dahil naka-promo. Dahil malapit na mag-expire. Gamitin mo na. Unahin mo yung mga mag-e-expire ngayong taon. Dali na. Lagi niyo na lang ako binibigyan ng kahihiyan. Ano bang nakakahiya sa pills at kondom? Malawak lang talaga isip ng nanay mo. Nakakatuwa nga eh. Hindi lahat ng mga nanay ganyan mag-isip. Thank you, Lucio, ha? Nakahanap na rin ako sa wakas ng kakampi. At dahil dyan, ako na ang bahala sa 1-year supply mo ng condom! Chos! Nainis ako nang magkampihan sina Nanay at Lucio Papadudot. Pinagkaisahan nila ako. Marami pang binida si Nanay sa pagiging liberated niya. Nakahanap kasi siya ng kakampi kaya ang lakas ng loob niyang bumida sa mga bagay na hindi naman tama. Hindi na nga ako sumasali noon sa usapan nila Papadudot. Tuwang-tuwa si Lucio habang nakikinig kay Nanay. Habang ako naman ay nagpipigil na mainis. Ayoko lang ipakita na bad trip na ako noon kay Lucio. Kaso hindi rin makahalata si Lucio na hindi na ako komportable sa usapan nila ni Nanay. Nainis akong lalo dahil alam naman niyang conservative ako pero harap-harapan niyang pinakikita na mas pabor siya sa pagiging liberated ng isang tao. Nagtatampo man pero sinikap kong hindi yon ipakita sa kanilang dalawa, Papadudot. Lalo't nakita kong nagkakasundo na silang dalawa. Siguro'y nagustuhan kong makita na magkasundo ang nanay at boyfriend ko. Kahit na hindi ko gusto ang paraan nila ng pag-uusap. Hindi rin kasi conservative si Lucio at hindi rin naman siya liberated katulad ni Nanay. Nasa gitna lamang siya. Pero noong pagkakataong nagkaharap at nagkausap na sila, parang na-recruit na ni Nanay si Lucio para maging katulad niyang pakawala. Hindi na ako natutuwa. Kaya naman hinila ko na si Lucio at sinabing may panonoorin pa kaming pelikula sa kwarto. Tinukso kami ni Nanay at sinabing baka magpanggap lang kaming manonood pero iba naman pala ang gagawin namin. Sinabayan niyo ng malakas na tawa ni Lucio. Mas lalo kong nailang at nainis. Kaya ang ginawa ko ay pinauwi na lamang si Lucio at nagpanggap na may kailangan lamang akong tapusin na school project. Naniwala naman si Lucio at hindi nahalata ang totoong nararamdaman ko. Nagpaalam na si Lucio at si Nanay naman ay naghanda na rin para umalis. Nagplano na siyang ituloy ang lakad niya dahil tapos na niyang makilala si Lucio Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko na muling pinadalaw si Lucio sa bahay, Papadudot. Doon na lamang kami madalas sa bahay nila kapag wala ang mga magulang nito.
Nagtanong si Lucio kung bakit ayaw ko na siyang papuntahin sa bahay at sinabi ko ang katotohanan. Hindi ko gusto na naiimpluwensyahan siya ni nanay at tinawanan lamang ako ni Lucio. Wala naman daw masama sa mga sinasabi ni nanay. Magandang araw na may kakaiba na mindset si nanay para mabalanse ko ang tama at mali. Hindi ko na lamang inimik si Lucio, Papa Dudut. Ayaw ko na lang pahabain pa ang argumento namin. Kahit ano namang sabihin ko, idol ni Lucio ang nanay ko at wala akong panalo doon. Kaya naman iniwasan na lamang namin na mapag-usapan si nanay sa tuwing magkasama kami para hindi masira ang mood ko. Sa wakas ay nakahalata na rin si Lucio. Panay din ang tanong ni nanay kung kailan muling dadalaw si Lucio. Pero kabit balikat lamang ang sagot ko sa kanya. Hindi naman niya ako kinukulit pa. Lagi na lamang kibit balikat ang sagot ko kay nanay sa tuwing may sinasabi o tinatanong ito sa akin na malayo sa prinsipyo ko. Alam ko minsan na nainis na rin siya dahil ayaw ko siyang sagutin ng tama o totoo. E ano bang magagawa ko? Nahuli ni nanay ang inis ko sa kanya. Mabuti nga't nakaramdam na siya na hindi ako komportableng makipag-usap sa kanya. Hindi na rin niya ako pinipilit na sumagot sa tuwing kinakausap ko siya. Nakita na niyang nag-set ako ng boundaries pagdating sa relasyon naming mag-ina. Mas naging payapa tuloy ang buhay ko at hindi na ako napipilitang makipag-usap at makipagbangayan kay nanay. Lalo na sa tuwing may issue ito na may kinalaman sa pagiging liberated niya. Kaya lang meron na namang nangyari at hindi ko matiis na hindi siya komprontahin, Papa Dudut. Hindi na naman ako nakapagpigil ng inis ko, Papa Dudut. Nay, mag-usap nga tayo. Himala! Gusto mo na ulit akong kausapin. Sa totoo lang, hindi naman ako natutuwang makipag-usap sa inyo dahil puro stress na lang pong inaabot ko sa inyo. Ano na naman kaya ang kasalanan ko ngayon? Bakit kayo nag-post ng video sa Facebook tungkol sa pribadong ginagawa ng magkarelasyon sa kama? Hindi naman sa kama ginawa na magkarelasyon sa video Nay, hindi nyo na naman nakikita ang punto ko eh. Ikaw siguro yung nag-report ng videos ko, no? Hindi lang ako. Paniguradong may iba ring tao na naasiwa sa pinost nyo. Hindi naman sa Facebook tamang i-post ang mga ganyan eh. Eh saan? Dapat hindi kayo nagpo-post ng ganun kahit saan. Pribadong bagay yan. Naku, sa Amerika nga, mas lantaran pa ang mga pinopost nila kaysa sa akin. Gatuldok lang yung pinost ko kumpara sa pinopost ng mga kano. Huwag niyo pong ikumpara ang Amerika sa Pinas dahil kahit 2024 na, hindi pa rin lahat ay bukas ang isipan sa ganun. Kaya nga ako nagpo-post para mabuksan ang isipan ng mga feeling santo ng mga tao sa Pinas. Walang masama sa Tingnan mo na, kahit ako nahawa na sa'yo. Hindi ko na rin mabanggit ng diretsahan ng tamang term. Pag-aano na lang nasabi ko para lang makilibel sa pagiging conservative mo. At mali ako sa pagiging conservative ko? Wala namang masama. Yan ang pinili mong daan eh. Kaya hayaan mo lang din kasi ako sa pinili kong daan. Kanya-kanyang trip lang yan. Kanya-kanyang trip talaga? Alam niyo bang hindi trip ng mga magulang ni Lucio ang mga pinost niyong videos? Paano nila ako nakita eh, hindi ko naman sila friends sa Facebook. Kasi tinag mo si Lucio sa mga video na yon. Malamang makikita nila. Ay, di sorry. Wala naman ako masamang intensyon dun. Mali ang intensyon niyo. Pati sa akin nag-iba ng tingin ng magulang ni Lucio. Grabe naman silang manghusga. Bagay sila na tumira rito sa barangay natin. Marami silang makakaparehas. Baka naman pwedeng kahit minsan seryosohin niyo itong mga sinasabi ko sa inyo. Sineryoso ko naman. Ayoko lang palakihin at ayoko lang mas lalong stressin ka. Paano ayaw niyo ma-stress ako yung mga sagot niyo nakakaputok ng ugat sa sentido? Sige na, buburahin ko na yung videos para hindi na pumutok ang ugat mo. Sana kasi hindi niyo na lang pinost eh. Ano magagawa ko na-post ko na? Sorry na lang para sa mga hindi malawak ang pag-unawa. Kahit sinong malawak ang pag-unawang iharap sa inyo, mahihila niyo para kumitid ang utak. Sigurado ako. Hindi kita pinalaki para manghusga, ha? Nakakasakit ka. At ako ba hindi nasasaktan sa mga epekto ng ginagawa niyo? Apektado
apektado lahat sa akin dahil sa mga hindi nyo pinag-iisipang desisyon. Pinag-isipan ko lahat ng ginawa ko. Nagkataon lang na maling mga tao ang nakakita kaya hindi nila na-appreciate ang intensyon ko. Intensyon yung mang-inis at nakita nila yon. Kaya yun ang naging reaksyon nila eh. Sana masaya na kayo na nakapangbuwisit kayo ng araw ng mga tao. Sila lang ang nambubwisit ng araw nila. Kung kaya lang nilang buksan ang isipan nila, maiintindihan nilang walang masama sa mga ginagawa ko. Ilan na kami nagsasabi na hindi tama ang mga ginagawa nyo. Wala na kayong tama, Nay. Wala. Ang ipanganak at buhayin ka. Hindi ba tama yon? Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Nanay Papa Dudut. Hindi ko na rin binalak na sagutin yon. Alam kong nasaktan ko siya sa walang preno kong bibig, pero ganon talaga kapag napuno ka na. Tinalikuran niya ako at hindi na hinintay pang sumagot ako. Alam naman niyang wala rin akong panlaban sa huli kong sinabi sa kanya. Nagkulong siya sa kanyang kwarto at malakas na nagpatugtog ng rock music. Pero sa kabila ng ingay ng musikang pinapakinggan niya, dinig ko pa rin ang pag-iyak niya. Nasaktan ko si Nanay at aminado akong nasaktan ako nang makita siyang ganon. Yun ang unang beses na nagpakita siya ng ganon sa akin, Papa Dudut. Hindi ko yon napaghandaan. Nasanay kasi akong lagi siyang matapang at balahura kong sumagot. Mahal ko si Nanay pero maraming beses na sinagad nito ang pasensya ko. Nag-impake ako at tinawagan si Lucio. Nakiusap ako na pansamantala ay titira muna ako sa kanila. Alanganin noong umpisa si Lucio pero noong umiyak na ako ay pumayag na siya. Pansamantala lang naman ang pagtira ko kina Lucio. Nagpapalamig lamang ako sa mga nangyari sa pagitan namin ni Nanay. Babalik din naman ako sa bahay namin at hindi ko pa kasi kayang harapin noon dahil alam kong magkakailangan pa kami. Nag-iwan ako ng sulat kay Nanay na pansamantala ay magpapasama muna ako kay Lucio. Hindi naman niya sinagot ang sulat na yon at hindi rin niya ako minessage kahit sa Facebook or text. Nagsimula na akong tumira pansamantala kay Lucio. Inasikaso naman niya ako pero hindi pa rin nawala sa isipan ko si Nanay. Bihira kong umuwi ang mga magulang ni Lucio. Kapag andun ang mga magulang niya ay madalas lamang akong nagkukulong sa kwarto ni Lucio dahil nahihiya ako. Baka kasi hindi pa rin nila mapatawad ang ginawang pagpo-post ni Nanay ng malalaswang videos sa Facebook. Siguro inabot ako ng 2 buwan sa bahay ni Lucio bago ako nagpasyang umuwi ng bahay, Papa Dudut. Nay, Uuwi ka pa pala. Kala ko hindi na. kailangan ko nang umuwi. Siguro naman ayos ka na. Hindi ka nagalit sa pagiging pakawala ko? Uy, may nasabi na naman ba ako? May mali ba? Ano yun? Huwag kang umiyak. Alam mo namang mahina ang nanay mo sa mga luha mo eh. Buntis po ako, Nay. Talaga? May mga naisip ka na bang kunin na ninang? Huwag kang kukuha rito sa barangay natin, ha? Nako, walang mapapalang apo ko tuwing Pasko sa kanila. Nay, narinig niyo po bang sinabi ko? Oo, buntis ka. Congratulations! May intindihan mo na ako sa wakas. May kaibigan akong Obigayni. Doon ka na magpa-check ka para may discount tayo. Nay, buntis ako! Buntis! Ay hala, paulit-ulit? Irerekomenda ko ba sa'yo na magpa-check up sa Obigayni kung kabag lang yang nangyayari sa'yo? Hindi niyo kasi siniseryoso eh. Ano bang hindi siniseryoso? Ang dami ko na nga plano sa apo ko. Sa private school siya mag-aaral. Babawi ako sa kanya kasi hindi kita napag-aral sa private school. Siya lang apo ko. Hindi pa ako ready. 20 years old pa lang ako. 20 years old din naman ako nung nabuntis sa'yo. Hindi rin ako ready nun.
Pero nung nakita na kita, walang araw na hindi ko piniling hindi maging ready. Paano ako magiging ready? Ayaw akong panagutan ni Lucio. Aba, demonyong bata pala yun ah. Makinis lang pero napakasama. Ibigay mo sa akin ang address niya para maratrat ko. Ayaw din kasi ng magulang niya sa akin eh. Eh di ayaw din natin sa kanila. Hindi natin sila bate. Tayong tatlo ng apo ko ang magkakakampi. Hayaan natin sila. Sabi ni Lucio, baka raw hindi sa kanya tong dinadala ko. Hindi ba? Sa kanya po. Ano ba namang tanong yan? Nagtanong lang ako. Huwag ka magalit. Paano hindi ako magagalit? Lalaking walang ama tong pinagbubuntis ko. Matutulad ako sa inyo. Wala namang masama na tumulad ka sa nangyari sa akin. Maayos naman kitang pinalaki. Matalino ka. Alam mo ang ginagawa mo sa buhay. Madalas nga, mas nanay ka pa kaysa sa akin eh. Kaya mo yan, anak. Maniwala ka sa sarili mo. Hindi ko to kaya ng walang amang anak ko. Nakaya ko naman. Masaya naman ako. Makakayanan mo rin yan. Paano niyo nasabi? Aminado naman ako nung simula na natakot ako. Naisip ko pa nga ipalaglag ka eh. Kaso na naginip ako. Nanganak daw ako at kalong-kalong na kita sa panaginip ko. At yun daw ang pinakamasayang pangyayari sa buhay ko. Dreams do come true nga. Kasi totoong ikaw ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Kahit lagi mo kong inaaway. Sabi ng magulang ni Lucio, hindi raw talaga si Lucio ang tatay ng pinagbubuntis ko. Kasi katulad... Kasi katulad mo raw ako. Pakawala. Huwag ka nang umiyak. Wala talaga tayong kontrol sa sasabihin at iisipin ng ibang tao. Pero may kontrol tayo sa buhay natin. Hayaan mo sila sa mga iniisip at sinasabi nila. Tanggapin mo na lang kahit nakakasakit. Tapos layuan mo na sila. Kasi alam mong hindi sila makakabuti sa'yo. Pero paano po itong pinagbubuntis ko? May experience naman ako sa pagiging single mom. Bea, kaya natin to. Magtiwala ka lang sa pakawala mong nanay. Kaya natin to. Nagdagdag pa ng biro si nanay pero hindi na niya naituloy dahil niyakap ko siyang bigla. Doon na kami parehong naiyak. Yun ang unang beses na niyakap ko siya at naramdaman ko ang takot niya. Alam kong natakot din siya sa nangyari sa akin pero dahil mahina ako at kailangan ko ng kakampi, kaya siya ang tumindig para sa akin. Siya ang naging pader ko na sinandalan kahit alam kong gusto na rin niyang magiba dahil sa takot sa pwedeng maging future ko at ng anak ko. Sa unang pagkakataon ay nagkasundo kami ni nanay. Masarap pala sa pakiramdam na maging kakampi mo ang nanay mo. Sana dati ko pa yung nakita. Pero may kailangan lang palang ituro sa akin ng Diyos para magbalik ako sa piling ng nanay ko. Ang nanay ko na sa una ay iniisip kong pakawala. Pero sadyang malaya at gising lang ang kanyang kaisipan. Kaya hindi siya magawang unawain ng ibang tao dahil nagtutulog-tulugan pa rin sila. Tulad ko. Minsan din akong nagtulog-tulugan pero ngayon ay mulat na at gising na. Sa ngayon, papadudot ay unti-unti nang napapansin ang tiyan ko. Nakikita na kami ng mga kapitbahay sa tuwing lumalabas kami ni nanay para magpa-check up o bumili ng mga kailangan para sa magiging anak ko. Alam naming pinag-uusapan kami ng mga marites sa daan. Pero mas lalo lang kaming nawala ng pakialam. Totoong hindi namin kontrolado ang iniisip at sinasabi nila pero kontrolado naming huwag magpaapekto sa mga laman ng utak nila. Mas pinili naming ireserba ang enerhiya namin para sa mga mas magandang bagay. At yon ay ang pagdating ng panibagong blessing at aral sa buhay namin ni nanay. Ang magiging anak ko. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham, Papa Dudut. Naway mapakinggan ko po ito sa Spotify dahil doon namin madalas pinakikinggan ni nanay ang mga episodes ninyo.
Muli maraming salamat po sa inyo. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Bea.